Dahil sunod-sunod na ang talo nitong Rain or Shine Elasto Painters, hindi na nakapagtataka na gugustuhin nito na makipag-trade. At ang isa daw doon sa mga tinitignang teams ngayon ni Coach Cheng Yao na pwede silang gumawa ng trade transaction ay dito sa Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon mukhang ang gusto nitong si Coach Cheng Yao ay makuha yung first round draft pick ng Ginebra plus itong si Bon Pesumal at si Ben Adamos. Dahil unang-una itong si Ben Adamos, ang laro niyan, kung titignan niyo parang si JR Kinyahan. Meron siyang tira sa labas at isang big man. At si Bon Pesumal naman, pwede siyang maisama doon sa mga wingmen itong Rain or Shine Elasto Painters na mahusay ding maglaro at may 3-point shot. Yan yung mga tipo ng players na gusto ni Coach Cheng Yao. Kaya yung tatlo ang gusto niya. Si Pesumal, si Adamos at yung first round draft pick ng Barangay Ginebra. Ang Ginebra naman malamang ang hihilingin kapalit dyan ay si Kit Tatu. O kaya naman baka masabi natin ito si Leonard Santillan. Isa dyan sa dalawang yan ang kukunin ng Barangay Ginebra. Kung sakali naman na matuloy ang trade na to, sa tingin ko dapat si Kit Tatu ang kunin ng Ginebra. Dahil yan ay mas may kapabilidad na center kaysa dito kay Santillan na power forward. So, sa tingin ko kung if ever matuloy yung trade na yan, okay lang kahit tatlo ang ibigay ng Ginebra. Dahil ito naman si Adamos at si Pesumar hindi nagagamit. At yung first round draft pick nila, hindi magiging problema yan. Dahil pwede naman silang makipag-trade para makakuha ng isang draft pick dito sa Northport o kaya Terra Firma. Kaya sa tingin ko, magiging magandang addition itong si Kit Tatu dito sa Barangay Ginebra. Lalo na at hindi pa natitiyak kung kailan babalik itong si Isaac Go. Ang sabi, January daw babalik pero ngayon ay magpe-Pebrero na ay hindi pa rin nakapaglalaro. Kaya sa tingin ko maganda talaga na maidagdag dito sa lineup ng Barangay Ginebra ito si Kit Tatu kahit na makabalik itong si Isaac Go. Dahil nakita naman natin, siyempre, hindi pa yun 100% kapag siya ay naglaro dito sa Barangay Ginebra. Kaya magandang trade ito kung sakasakali na matuloy itong sa Rain or Shine at sa Barangay Ginebra. Patuloy itong San Miguel Beer dito sa ginagawa nilang paghahanap ng mga players na pwedeng idagdag dito sa kanilang lineup. At kabilang doon sa mga posibleng targetin ng SMB na makuha ay itong si Jason Perkins at si Mikey Williams. Sa ngayon kasi, itong San Miguel Beer ay naghahanap daw ng additional na mga players na talagang magagamit ni Coach Leo Austria. Itong si Mikey Williams ay gusto nang i-trade ng TNT at base doon sa mga latest reports parang hindi na ito pinag-iinteresan ng Converge. Kaya ngayon ang San Miguel ang papasok sa eksena at gusto nilang makuha itong si Mikey Williams para madagdag doon sa kanilang backcourt. Kahit na matanda na to si Mikey, at least ito ay mahusay na scorer at magagamit ni Coach Leo Austria dahil ito ay merong 3-point shot. At mukhang iyan ngayon ang tinitignan nitong San Miguel Beer na makuha. Ang tanong na lamang ay kung sino pwede nilang i-offer. Pero ang alam natin, bumaba na ang trade value nitong si Mikey Williams dahil nga matagal na itong hindi naglalaro. So, iintayin lang siguro matapos ang stint nito dito sa strong group bago siya kunin ng SMB. Samantala naman, bukod kay Mikey, ang isa pang gustong kunin ng San Miguel Beer ay itong si Jason Perkins. Si Jason Perkins ay of course naglalaro yan dito sa Phoenix Fuel Masters pero gusto ng San Miguel Beer na makuha ang serbisyo nito at sa tingin nila ay malaki ang tsansa na ito'y mangyari. Magdedepende lamang yan dito syempre sa magiging kasunduan nila dahil independent team ang Phoenix kaya medyo mas magiging hindi madali ang negosasyon dyan. Pero ang problema kasi kapag si Perkins mismo ang nag-request ng trade. Kapag ganyan ang nangyari, mas malaki tsansa na mapapadali ang pagpunta nitong si Jason Perkins dito sa San Miguel Beer lalo na kung hindi na siya kontento sa Phoenix. Mapipilitan ng Phoenix na i-trade siya at tanggapin kung ano ang i-offer ng San Miguel Beer. Kaya abangan na lang natin kung sakasakaling na itong si Jason Perkins ay i-trade nitong Phoenix at mapunta siya sa San Miguel. Kapag nangyari yan at nakuha ng San Miguel si Perkins at si Mikey, medyo lalakas na talaga itong kanilang lineup. Habang nakafocus ngayon ang karamihan dito sa nangyayari sa San Miguel at dito sa iba pang SMC teams na pwedeng malaglag, itong Meralco Bots maganda ang nilalaro ngayon at nakafocus sila dito sa pagiging number 1 seed, may chance pa sila dyan. Pero bukod dyan, syempre yung management ng Meralco ay tinitignan kung magagawa nila ng paraan para makumbinse itong si Chris Newsom na pumirma ng bagong kontrata. Dahil yan syempre ang gustong mangyari ng management ngayon na ma-secure yung serbisyo nitong si Chris Newsom para naman kapag ito hindi na kinakailangan pa na maging free agent. Alam natin na ito si Chris Newsom ay mag-e-expire na kontrata sa Abril at gusto ng Meralco na mapapirma ito ng bagong kontrata bago iyan mangyari. Kung sakasakali nga kasi na makuha nila ang serbisyo nito si Chris Newsom at mas secure, hindi na nila poproblemahin na ito'y umalis pa. Pero hanggang sa ngayon ay mukhang wala pang sabihin nating desisyon itong si Newsom kung ano ang gagawin niya dito sa kanyang pagiging free agent.
Dahil siyempre kung ikaw naman si Chris Newsome, gusto mo rin tignan yung magiging options mo dito sa merkado at kung magkano i-offer nila. Sigurado naman na maximum offer ang ibibigay dyan ng Meralco. Pero ang tanong dyan, baka itong si Chris Newsome ay magdesisyon pa rin na umalis at magpunta dito sa Barangay Ginebra. Dahil ang balita nga mukhang sa Ginebra talaga gustong maglaro nitong si Chris Newsome. Pero ang tanong ay kung iyan ba ay mangyayari. Dahil siyempre, kailangan natin konsidera na baka ang gawin nitong Barangay Ginebra, of course, hintayin na lamang na mag-expire yung contract ni Newsome at hintayin na lumipat siya katulad ng ginawa ni Maverick Hanmisi at ni Troy Rosario. Ngayon, kung ikaw naman ang Meralco Balls, iyan yung bagay na kinakailangan mong iwasan. Dahil kapag si Newsome ay naging unrestricted free agent, pwede na lang yan umalis sa Meralco at wala silang makukuhang kapalit. Sabay malaking problema yan para dito sa Meralco Balls siyempre. Dahil ang problema ng Meralco kapag nawala si Newsome at walang kapalit, abay ang laking bagay yan dahil si Newsome talaga, iyan yung kinukonsidera na franchise player ng Meralco Balls sa ngayon. Update naman tayo dito sa mga playoff scenario sa PBA. Simple lang yan para dito sa Magnolia. Kailangan talunin nila itong Meralco Balls. Kapag natalo Magnolia dyan, eliminated na sila. Kapag nanalo Magnolia, magkakaroon sila ng tsansa. Pero depende pa rin yan sa magiging resulta ng laban ng NLEX at ng iba pang mga team sa PBA. Ang importante lang para dito sa Magnolia ay manalo na sila. Kapag yan ay nagawa nila, magiging mas maganda tsansa na sila ay magkakaroon ng oportunidad na makapasok dito sa susunod na round dito sa quarterfinals. Or at least magkaroon sila ng winner-take-all na playoff para doon sa pang-final number 8 na playoff seed. Yan ngayon ang inaabangan ng marami dahil syempre nabigyan ng pagkakataon itong Magnolia dahil natalo nga yung Eastern at ang sama ng nararo ngayon ang San Miguel Beer. Kung ikaw si Coach Chito Victolero, ito na talaga yung hinihintay mong pagkakataon at masasabi natin na talagang magiging maganda to para dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakasakali. Ngayon, pwede rin nating magamit o masabi na itong Magnolia ngayon ay kahit na maging maganda performance dito, magkakaroon pa rin ng pagbabago sa lineup niyan. Sinabi na ni Coach Chito Victolero na si Xavier Lucero at si Jerome Lastimosa ang nagiging susi dito sa mga panalo ng Magnolia. At parang yan ay senyales na nagkakaroon dito ng changing of the guard. Mapapalitan na yung mga dati nilang players na katulad nila Paul Lee, itong si Ian Sanggalang at itong si Mark Baroka. Baka mas batang player na ang kunin ng Magnolia. O kaya naman, mababawasan yung role nila dito sa team. Pero mananatili pa rin sila dyan. Kaya ngayon yan ang aabangan natin dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakasakali nga na matutuloy itong mga trades na binabalak ng management. Ang maliwanag dito, kung ang Magnolia ay ma-eliminate at o kaya itong San Miguel Beer, sigurado na magkakaroon ng balasahan dito sa SMC. Dahil sigurado na hindi magiging maganda yan para dito kay Boss Ramon Ang na makita na malaglag itong kanyang mga teams ngayon dito sa PBA Commissioner's Cup, kaya abangan natin. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Katsakino Ducusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, kay Enju, Dexter Domer, pinabati din natin si Alicia Garcia, si Michael D, at ang iba pa natin na mga taga-subaybay.